Catalysts for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo natin. Arangkada Balita. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Itama po yung maurasan ng oras po sa buong kapuluan na 3 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Biyernes. Sa buwan ng Marso 2026 at ay kalabing-anim sa buwan ng Ramadan 1447 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay magati ng mga balita kaganapan sa loob at labas ng ating pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming admin officer, sa aming broadcast media engineers, ganun din sa aming news head, news writer. Ako po ang inyong pansamantalang makakasama sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City, Analiza Abasa. 4 na minuto makalipas ng alas 4 ng hapon, manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At ngayon, dumako na ho tayo sa ating pong mga balita. Matagumpa na naisagawa kahapon ng Clinical Spiritual Care Unit ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC ang isang Ramadan Symposium na pinamagataang ang pangunahing katotohanan tungkol sa Ramadan. Ang symposium ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ospital na palakasin ang kamalayang espiritual sa mga empleyado nito sa banal na buwan ng Ramadan.
Ang programa ay nagsimula sa pagbasa ng Quran at sinundan ng pambungad na mensahe ni Ustaz Sadawi S. Kana. Ang pangunahing bahagi ng simposyum ay ang Muhadara Islamikong Lektura na binigay ni Ustaz Abdul Wahab Kawilan na tumalakay sa mga pangunahing katotohanan tungkol sa Ramadan. Ang mga empleyado ng CRMC, lalo na ang mga kawaning Muslim, ay aktibong lumahok sa simposyum. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Clinical Spiritual Care Unit ng CRMC sa pangunguna ni Ustaz Sadawi S. Kana at bahagi ng Ibada-Friendly Hospital Program ng hospital. Nagpahayag ng suporta si Dr. Ismail R. Dimarin, Medical Center Chief 2 ng CRMC, at binigyan diin ang kahalagahan ng mga ganitong programa sa pagtataguyod ng espiritual na kagalingan sa mga empleyado. Ang mga ganitong inisyatibo ay nagbibigay ng gabay at paghihikayat sa mga kapatid na Muslim ng ospital at nagpapalakas ng respeto at pag-unawa sa loob ng lugar ng trabaho. 6 na minuto makalipas sa alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Nagsagawa ang Ministry of the Interior and the Local Government o MLG ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM ng 3 araw na orientation para sa mga ospital para sa mga opisyal ng Special Geographic Area o SGA at kaugnay ng paggamit ng Disaster Risk Reduction and Management, Climate Change, Adaptation, Performance, Compliance Monitoring System. Sinagawa mula March 4 hanggang March 6, 2026 ang aktibidad na layong palakasin ang kahandaan sa sakuna, transparency at mas epesyenteng pamahala sa pamamagitan ng digital monitoring system. Tumalo sa orientation ang mga kinatawan mula sa mga munisipalidad ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kabakan, Kapalawan, Malidgaw, Tugunan at Ligawason upang matutunan ang paggamit ng bagong sistema sa pagsusumite at pagmumonitor ng mga dokumento kaugnay ng disaster preparedness. Ayon kay Internal Affairs Service Director 2, Attorney Marvin Muhammad, mahalaga ang paggamit ng digital platform upang mapabilis ang pagproseso ng datos at mapahusay ang monitoring ng compliance ng mga lokal na pamahalaan. Layunin ng PCMS na gawing mas maayos at sistematiko ang pagsusumite ng mga ulat ng mga LGU hinggil sa kanilang disaster risk reduction at climate change adaptation programs. Inaasahan ng MLG na sa pamamagitan ng sistemang ito ay mas mapapalakas ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na makapaghanda sa mga sakuna at makabuo ng mas matatag at ligtas na komunidad sa Bangsamoro Region. Siyam na minuto makalipas mo alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy natin po mga balita, nasawi ay isang 19 years old na estudyante habang sugatan naman ang isa pang minor de edad matapos silang tamaan ng magkahiwalay na ligaw na bala sa Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM. Kinilala ang nasawing biktima si Nadia Ibada Haron, 19 years old at graduating sana sa senior high school ng GL Andy College Incorporated o GLASI. Naganap ang insidente bandang alas 5 ng hapon noong Miyerkules sa barangay Damatulan na Balawag. Batay sa ulat na umuwi umano ang biktima sa kanyang tinutuluyang bahay upang kunin ang kanilang mga gamit na dadalhin sana sa evacuation center nang bigla na lamang itong bumulagta matapos tamaan sa kanyang ulo ng hinihinalang ligaw na bala. Ayon sa mga ulat, nasa kalagitnaan din umano ang
ng pag-aayuno ang biktima bilang pagunita sa banal na buwan ng Ramadan nang maganap ang insidente. Napag-alaman din nitong Pebrero lamang nagtapos si Haron sa antas na marhala mutawasit o katumbas ng grade 9 sa kanyang Arabic Studies. Samantala, sugatan namang naisugod sa ospital ang isang grade 8 na estudyante ng Glassy El Api College Incorporated sa Dato Piang, Maguindanao del Sur matapos ding tamaan ng ligaw na bala sa hiwalay na insidente kahapon. Ayon kay Ronald Siscano, commander ng 6 Civil Military Operations sa batalyon at tagapagsalita ng 6 Infantry Division ng Philippine Army, posibleng nagmula sa nagbabangga ang armadong grupo sa nabalawag SJA BARM ang mga ligaw na bala na tumama sa mga mag-aaral. Mariin namang kinundina ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR ang insidente at tiniyak na magpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga responsable. Naglunsad na rin ng hot pursuit operations ang pulisya upang agad na madakip ang mga suspek. Nagpahayag din ng pakikiramay ang mga otoridad sa pamilya ng nasawing estudyante at tiniyak ang patuloy na pagsisikap upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa rehiyon. 12 minuto makalipas alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, nagsagawa ng medical mission noong March 3 at 5, 2026 ang BAR Marawi Rehabilitation Program sa iba't ibang temporary shelters sa Salano del Sur. Ang mga misyon ay nagbigay ng libreng konsultasyon at mahalagang gamot sa mga internally displaced person o IDPs. Noong March 3 sa PDRRD Mipantaw Gadungan na Shelter, 74 na IDP, senior citizen, matatanda at bata ang nakatanggap ng serbisyong medikal. Ang pangkat medikal ay pinangunahan ni na Dr. Nurjan Bobong, Dr. Hanifa Dansal at Dr. Nur Hanifa Anshari. Noong March 5 sa Hizra Village, Barangay Sultan Karubong, 110 benepisyaro ng IDP ang nakatanggap ng serbisyo. Ang pangkat ay pinangunahan ni Dr. Hana Daud, Dr. Samsia Makatuon at Dr. Nur Hanifa Anshari. Ang mga medical mission na ito ay nagpapakita ng patuloy na pangako ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program na suportahan ang kalusugan ng mga pamilyang nawala ng tahanan sa Marawi. Ang mga serbisyong pangkalusugan ay regular na ginaganap tuwing Martes at Huwebes bilang bahagi ng rehabilitasyon. Ang BARM MRP ay isang pangunahing inisyatibo sa ilalim ng 12-point priority agenda ng OCM. Patuloy na isusulong o sinusulong ng BARM MRP ang pagbangon ng Marawi City sa pamamagitan ng mga serbisyong patuloy na nakasentro sa komunidad na tumutugon sa mga agarang pangailangan habang pinapatibay ang pangmatagalang katatagan. 14 na minuto makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Tayo ay napapanood at napapakinggan worldwide, nationwide sa pamagitan po ng ating pong Facebook, ang Radyo Natin FM DXTC 95.9 Cotabato City. Samantala, umabot sa 150 na residente ng Barangay Corintem sa bayan ng Dato Udin Sinswat ang nakatanggap ng pangunahing bilihin mula sa sinagawang Ramadan Mobile Free Market ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Layunin ng programa na maibsan ang gastusin ng mga pamilya lalo na sa panahon ng banal na buwan ng Ramadan sa pamagitan ng pamahagi ng mga dekalidad na market goods sa komunidad. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipag-ugnayan sa Barangay LGU ng Barangay Corintem na sa pangunguna ni Barangay Chairman Abu Bakar Ahmad.
Nagpahayag ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa patuloy na pagsuporta ng UBJP at ng lokal na pamahalaan sa mga programang nakatuon sa kapakanan at paginhawaan ng mamamayan. 15 minutes makalipas oras 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, nasampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang mga babae at kasama nilang lalaki na magkasabwat sa pamamalakad ng isang drug den sa Purok 5, Barangay Bagua 3 sa Cotabato City na naintrap ng mga pulis nitong Martes sa naturang lugar. Kasalukuyang nakapiit ang mga suspect na sina Musib Manyal Rangal, Johanna Uto Gonzaga at Binay Danga Amir sa isang detention facility ng Cotabato City Police Office. Kinumpirma nito ang Biyernes ni Brigadier General Jensen de Guzman, Director ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, na naharap na sa kaukulang mga kaso ang mga suspects gamit ang shabu na nasamsam mula sa kanila bilang ebidensya sa paglilitis sa kanila sa korte. Ayon kay De Guzman, agad na inaristo ang tatlo ng mga pulis mula sa iba't ibang units ng Cotabato City Police Office. Pinamumunuan ng director nitong si Colonel JB Nabungkayaw at ni Lieutenant Patricia Bueno ng City Police Drug Enforcement Unit na kanilang nabintahan ng 2,720 pesos na halaga ng shabu sa tapat mismo ng kanilang tagong drug den sa Purok 5, Barangay Bagua 3. Ayon kay De Guzman, naikasa ang naturang matagumpay na entrapment operation matapos magulat sa mga barangay officials at kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang mga kakilala ng mga suspects hinggil sa kanilang pamamalakad ang isang drug den kung saan sila nagsasagwa ng pot session para sa mga bumibili sa kanila ng pinagbabawal na gamot. Ayon kay De Guzman, hindi na pumalag ang mga suspects ng malamang mga pulis pala ang kanilang nabintahan ng shabu sa isang entrapment operation na naisagawa sa tulong ng mga barangay officials sa Bagua 3 at ng Cotabato City Mayor's Office. 18 minuto makalipas oras 4 ng hapon. Samantala, matagumpay na idinaos ang pagdiriwang ng Women's Month na ginanap sa Ganacilano del Sur B kahapon. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Mesa Sidlano del Sur B Provincial Office. Nilahukan ng 120 na kababaihan. Layunin ng programa na itampok ang karapatan at pamumuno ng kababaihan sa Bangsamoro. Kabilang sa mga tampok ng programa ang talakayan tungkol sa Women in Islam at Women Economic Leadership na naglalayong palakasin ang papel ng kababaihan sa lipunan at ekonomiya. Nagkaroon din ng open forum at pagpapakila ng helpline awareness. Bilang bahagi ng suporta, nagbahagi ng family foods packs at assistive devices sa mga kalahok. Sa kabuuan, naging makabuluhan ang pagdiriwang sa pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan sa pagpapaunlad ng Bangsamoro. 19 minutes makalipas oras 4 ng hapon at magbabalik ang radyo natin FM, Arangkada Balita. Makalipas lamang ng ilan sa atin pong mga napuhay. Radyo natin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abdurraof Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim
hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalaala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit. Mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako, kasama ang aking pamilya, ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, huwag kalimutan, tiyakapan tanong sa mapya, suingal abang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng higit pa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan,
Ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao. Dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pazukura ko kanu Allah Ta'ala kana katingguma menem sa timpo no Ramadan. Nagosta no pantanan. Padyalamang ko sa mga pagali ko abang sa muro. Padyalamang ko sulangon no tupo no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines. Padyalamang ko sulangon no tupo datu utos sa Japakan, Raja Malang sa ingad do Raja Boyan nakinat. Do sukapadpan ang mga tupo. Langkap deng kanulangon no bala-bala a pagali ko. Yata nuran bagalan nakapamagayo na yun as kita no ba niya abang sa muro. Kagkakalimwa, kasompong, no mapag-isa-isa no lang no tuputan. Saki asulad na, wata na, so information officer no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines, ndulangon no kapad ang mga clan na Saki so putri, may masla utumatiman amil, putri na maning sa Raja Boyan sa Boyan, putri ako bunuda sikil bakat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain o pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa ating lahat ng mga Bangsamoro nandito sa bayan ng Pahalmudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahalmudin. Hanggang dito naman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno
ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament, MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na analog zinagatawa Ya Rasulullah Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salang, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidies and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakaumal sa uwan-uwan Ramadan, at pinaka-espesyal awan-awan sa kanilang lubang Samuro. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na bang Samuro. Bitako sa Kongo sa kinoma na Ramadanan niya na sana anyarba kasabapan, kapunanan, kapag-isa-isa, kapag-ayo na yun, ulang na pang Samuro. Ternanan so kapandiri de baka, kadima piya siya sa kano Ramadan, malibagta so kapag ka mabatay sa puasa. Siya butaman, sa ating susuwedo, punong barangay ng Barangay Burikain, Badrulin Santirio Awit. Sukran. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan, at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets, at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan, at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo.
RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad. At RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Radyo natin. 36 minutes makakalipas oras 4 ng hapon at kayo pa rin papatuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Biyernes sa isa buwan ng Marso 2026 at ikalabing-6 sa buwan ng Ramadan 1447 na sa atin pong Hijri calendar. Sa pagpapatuloy natin po ng mga balita, formal na sinimula ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP ang kanilang Markats visitation bilang bahagi ng kanilang flagship program na Salam Ramadan sa Markats Dar Noro Rahim Lita Fizil Quran Al-Karim sa bayan ng Sultan Masura. Sa naturang aktibidad na mahagi ang UBJP ng mga supply na pagkain para sa mga mag-aaral ng Quran bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan lalo na ngayong panahon ng Ramadan. Ayon kay Ustad Noor, lubos ang kanilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap sapagkat madalang lamang silang makatanggap ng mga donasyon. Naging posible ang aktibidad sa pamagitan ng mga sponsorship mula sa mga party leaders at miyembro ng UBJP na patuloy na nakikisa sa mga gawaing makatao at pangkomunidad ng partido. Pinapakita ng programa ang diwa ng pagtutulungan at malasakit para sa kapakanan ng mga kabataan na nag-aaral ng banal na Quran. 37 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Sa iba pa natin mga balita, isang tricycle driver na kilalang si Tato Haron ang nagtamo ng mga tama ng bala ng barili ng mga hold-uppers nang pumalag at nanlaban sa kanila sa isang bahagi ng Hosilima Senior Street sa Barangay Poblacion 5, Cotabato City nitong gabi ng Huwebes, March 5. Sa ulat nitong Biyernes ng mga Cotabato ng City Police officials at mga local executives sa lungsod, minamaniho ni Haron ang kaniyang tricycle na payong-payong ang tawag sa iba't ibang mga lingwahe sa Mindanao. Sakay ang dalawang magkamag-anak na negosyante ng gulay, sinaleng sobre Villar at sobre Villa at sa sobre Villa nang sila ay ma-hold up ng malalaking armado ng mga pistol. Nanlaban sa kanila si Haron, residente ng hindi kalayuang Katuri area sa Sultan ng Kudarata, Maguindanao del Norte. Kaya siya ay nabarila lang mga hold-upper at nagtamo ng tama ng bala sa gilid ng kanyang kaliwang dibdib. At ito ay ginagamot na sa isang hospital sa lungsod. Ayon sa mga investigador ng Cotabato City Police Station 1 at ng mga tropa ng mga units ng Cotabato City Police Office na nagresponde sa insidente, natangay ng mga hold-upper ang hindi bababa sa 4,000 pesos na cash nakita ng mga magkamag-anak na sobre Villa sa kanilang pagtinda ng gulay nitong Huwebes. Sila ay pauwi na sana noong gabi ng Huwebes ng ma-hold up sa Barangay Poblacion 5 sa sentro ng Cotabato City. 39 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Curawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Aldraiz Ventures Corporation, Aglang Eye Care Clinic. Matatagpuan sa Bicycle Floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. 40 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon.
Samantala, matapos maipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 1823 na nanawagan ng Malacanang sa Kongreso na agarang aksyonan ang panukalang batas kaugnay ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Layunin ng panukalang batas na ilipat ang unang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 2026. Ayon kay Special Assistant to the President Antonio Ernesto Anton Lagdamea Jr., direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagsasakatuparan ng halalan sa BARM. Binigyan diin ni Lagdameo na ang halalan ay mahalagang yugto sa paghubog ng demokratikong institusyon sa Bangsamoro. Pinaliwanag din ni Lagdameo na ang pagkakaroon ng isang halal na parlamento ay magpapatibay ng otonomiya at demokrasya sa rehiyon. Ang kauna-unahang parlamento polls sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay hindi lamang mahalaga para sa Bangsamoro kundi para sa buong bansa dahil ito ang magpapakita ng bisa ng political transition na bahagi ng mas malawak na proseso ng kapayapaan. Forty-two minutes makalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Naghatid ng tulong ang tanggapan ni Member of Parliament MP Abdul Basit R. Benito sa mga residenteng apektado epekto ng bakbakan. Bakbakan sa ilang bahagi ng Mama sa Maguindanao del Sur noong ika-4 ng buwan ng Marso taong kasalukuyan. Sa kabila ng panganib na seguridad sa lugar, tinungo ni MP Benito at ang kanyang mga staff ang barangay Linantangan upang maghati ng tulong sa mga residente na napilitang lisanin ang kanilang mga tahanan. Nag-organisa ang grupo ng isang iftar, evening meal, para sa mga sibilyang nag-aayuno at namahagi rin ng ilang kilong bigas sa mga internally displaced person o IDPs na nanatili sa mga temporaryong tirahan. Para sa maraming pamilya, lumikas, naging mas mahirap ang pag-aayuno sa Ramadan dahil sa limitadong akses sa pagkain, malinis na tubig at pangunahing pangailangan. Ibinahagi ng ilang residente na kakaunti ang kanilang nakakain sa pagtatapos ng kanilang pag-aayuno mula nang sila ay mapilitang lumikas dahil sa kaguluhan. Ang layunin ng outreach program ay hindi lamang magbigay ng agarang tulong sa pagkain kundi magbigay din ng kaginhawaan at pakikiisa sa mga pamilyang nakakaranas ng paglikas at ng pisikal na hamon ng pang-araw-araw na pag-aayuno. Patuloy na binabantayan ng mga lokal na otoridad ang sitwasyon sa seguridad habang nagpapatuloy naman ang mga humanitarian efforts upang suportahan ang mga apektadong komunidad sa munisipalidad. 44 minutes makalipas walas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ang bahaging ito ay atid po sa inyo ng Virginia Food Incorporated, Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, Ministry of Labor and Employment, Molly Barm, sa pamuno ni Molly Barm, Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang General Director, Dato Sarab Abutazil Jr. Hati din po sa inyo ng KCC Mall of Cotabato. 45 minutes makalipas mo alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Biyernes,
sa isa sa buwan ng Marso 2026 at ikalabing-anim sa buwan ng Ramadan 1447 sa atin pong Hijri kalendar. Samantala, nagpapatuloy ang serbisyo ng United Bangsamoro Justice Party sa pamagitan ng marked visitation na bahagi ng flagship program Salam Ramadan sa Ginakita Quranic Center sa Kalanganan 2 sa Cotabato City. Sa sinasagawa ang pagbisita, naghatid ang UBJP ng food supplies at free iftar para sa humigit kumulang 100 all boys students ng nasabing Quranic Learning Center. Layunin na aktibidad na maibsan ang pangailangan ng mga mag-aaral na patuloy na nagsusumika pa sa pag-aaral ng banal na Quran habang ginugunita ang buwan ng Ramadan. Naging matagumpay ang programa dahil sa mga sponsorship mula sa mga party leaders at miyembro ng UBJP na patuloy na sumusuporta sa commitment ng partido sa community service. 46 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, magbabalik ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo Natin. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KITP. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa KITP, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Radyo Natin. 50 minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon. At kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At ngayon, dumako na tayo sa atin po ang balitang nasyonal. Dumagda sa isang kasunduan ng Presidential Communications Office o PCO.
Kasama ni PCO Secretary Dave Gomez ang lumagda sa kasunduan ng mga kinatawan mula sa malalaking organisasyon ng pahayagan sa Pilipinas. Ang kasunduan ay naglalayong protektahan ang publiko na pasama sa mga epekto ng maling impormasyon, palakasin ang kooperasyon laban sa mga banta sa seguridad at isulong ang transparency, media literacy, fact-based reporting at responsible information sharing. Ang Memorandum of Understanding ay bahagi ng plan of fake news ng PCO. Pinagtibay din ng bawat panig ang kanilang commitment sa tama, verified at responsableng pag-uulat habang pinapanatili ang kalayaan sa pamamahayag. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, ang kasunduan ay magbibigay liwanag sa katotohanan at maglalantad sa mga kasinungalingan na itinatago ng fake news. 51 minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, nasa set 3 of 5 na ang House Committee on Justice sa impeachment complaints na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa chairperson ng committee na si Batangas Representative Gerville Luestro, ang ikatlong yugto ang palitan ng complainant at depensa. Naisilbi na ang House Justice Panel ang notice sa Office of the Vice President nitong Huwebes. Ayon kay Luestro, ang mga complainant ay bibigyan ng kopya ng sagot ni Duterte upang makapaghain ng kanilang reply sa loob ng 3 araw. Si Duterte ay bibigyan naman ng kopya ng reply at maaaring maghain ng rejoinder sa loob ng 3 araw. Ang Justice Committee ay mayroong 60 session days para tapusin ang deliberasyon nito at magsumiti ng rekomendasyon sa plenaryo ng Kamara. May makita mga probable cause sa ang komite o wala pagbubutuhan nito sa plenaryo. Kung papaboran ng 1/3 ng 316 na miyembro ng Kamara ang impeachment, ay ipadadala ito sa Senado na siyang magsasagawa ng paglilitis. 53 minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon, samantala kinuston ng Malacanang si Caloocan Representative Edgar Erice dahil sa paninisi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos hindi magustuhan ng bersyon ng anti-political dynasty bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, trabaho ng mga mambabatas na gumawa ng batas kaya ito ang dapat atupagin ng kongresista. Giit pa ni Castro, hindi lang naman si Erice ang magdidesisyon sa ipapasang panukala ng Kongreso. Ay kaya hamon niya sa kongresista, galingan na lang na pakikipagdebate para makuha ang gustong bersyon ng anti-political dynasty bill. Ang pahayag ni Castro ay tugon sa sinabi ni Erice na nambubula lang ang Pangulo sa pagsasabing prioridad ang naturang panukalang batas. 54 minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon, nanawagan Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture na masusing tutukan ang supply at presyo ng mga bilihin sa gitna ng gyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Binigyan din ni Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Finance, na kailangan ng gobyerno na magpaghandaan ang posibleng pangmatagalang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalo na tumaas pa ang inflation rate ng bansa nitong Pebrero 2026. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 2.4% ang inflation noong Pebrero dahil sa mas mataas na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, kabilang ang bigas na patuloy o tuloy-tuloy ang pagtaas mula pa noong Nobyembre 2025.
Nakatutok din ang PSA at ang gobyerno sa maaaring epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at transport services kung lumala ang tensyon sa gitnang silangan. 55 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon, magkakaloob ng mas dekalidad ng serbisyong pangkalusugan ang Philippine National Police o PNP para sa kanilang mga tauhan at mga dependent. Matapos ang nilagdaan na kasunduan sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay PNP Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang kasunduang ito ay upang mapabuti ang akses sa dekalidad ng medical service sa mga pulis at kanilang mga pamilya. Makakatulong din ito ng malaki na sa moral ng mga pulis dahil madalas silang humaharap sa panganib at nakapipinsalang sitwasyon sa pagtupad ng kanilang tungkulin at nagsisilbing frontline ng public safety. Sinilyuhan ang Memorandum of Agreement ni na Police Lieutenant General Bernard M. Banac, Deputy Chief PNP for Administration, at Police Brigadier General Portia B. Manalad, Director ng PNP Health Service. Sa panig naman ng Cardinal Santos Medical Center, nilagdaan ito ni Raul C. Pagdangana na President at CEO at Dr. Antonio C., Chief Medical Officer. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, mas mapapadali ang pag-access sa serbisyong medikal para sa mga tauhan ng PNP, mga retirado at mga kwalipikadong dependent. Kabilang dito ang mga benepisyaryo sa diagnostic at paggamot sa may kakulangan o kaukulang diskwento at credit line na nagkakahalaga ng 1 million pesos para sa mga benepisyo at wounded in police operation at para sa reimbursement claim. 57 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, hindi totoo na makakatanggap ng 150,000 pesos na cash aid ang mga overseas Filipino worker o OFW na humihiling ng repatriation dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon sa pahayag ng OWA, fake news ang naturang impormasyon na kumakalat sa social media. Gayunman, may iba pang benepisyo ang mga OFW bilang miyembro ng OWA, tulad ng financial na tulong para sa mga nangangailangan ng mga programang pangkabuhayan at reintegration at mga training at scholarship. Pinayuhan naman ng ahensya ang publiko na maging mapanuri at kumuha lamang ng impormasyon mula sa opisyal na social media page ng OWA at Department of Migrant Workers. 58 minutes makakalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Nagpahayag ng pangamba sina Senador Raffy Tulfo at Erwin Tulfo matapos umanong mahirapang makontak ang ilang tanggapan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs sa Middle East sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, sinabi ni Raffy Tulfo na nakatanggap siya ng mga reklamo mula sa overseas Philippine workers na hindi sinasagot ang mga hotline at telepono ng mga naturang ahensya. Pinagit din niya ang mga komento na may ilang tauhan umano ng DMW at OWA na hindi pumapasok sa trabaho habang ang mga OFW ay patuloy na nagtatrabaho ayon sa utos ng kanilang mga amo. Bilang tugon, sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Kaktak na sisiyasatin niya ang usapin at utusan ang human resource teams na tukuyin ang mga tauhang hindi pumapasok sa trabaho sa gitna ng krisis. Gayunman, iginiit ni Kakdak na inatasan na niya ang lahat ng tanggapan ng DMW sa Middle East na manatiling ganap na operational. Samantala, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na ang mga tauhan ng pamahalaan sa Middle East na natatakot o hindi kayang tumulong ng maayos sa OFW ay dapat magbitiw na lamang sa kanilang tungkulin.
Nauna nang sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 1,000 na Pilipino ang humiling ng repatriation dahil sa sigalot sa Middle East. Bagaman nilinaw ng DMW, nakabilang sa bilang ang mga hindi OFW at mga turista. Nanawagan din si Marcos sa mga sangkot sa tensyon sa Middle East na pairalin ang pagpipigil at umaasang magkakaroon ng agarang ceasefire. At bilang panguli sa ating pong mga balita, halos 2,000 na Filipino sa Middle East ang humiling ng repatriation sa gitna ng pagpapatuloy na sigalot sa rehiyon na ito ay ayon sa pamahalaan. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, may kabuang 1,979 na Filipino sa siyam na bansa sa Middle East ang humiling na makauwi sa bansa, kung saan pinakamataas ang bilang sa Kuwait na may 633. Sa Lebanon, 26 sa mahigit 14,000 na Filipino ang nagpahayag ng kagustuhang magpa-repatriate matapos magtaas ng Crisis Alert Level 3 ang Department of Foreign Affairs na nangangahulugang voluntaryo ang repatriation. Nahirapan naman ang mga pamahalaan sa repatriation dahil sa limitadong airspace at pagsasara ng ilang paliparan sa rehiyon kabilang ang Ben Gurion Airport sa Israel. Samantala, halos 300 na Filipino mula sa Dubai ang nakauwi na sa Maynila matapos muling buksan ang airspace. Karamihan sa kanila ay mga turistang na stranded habang 23 naman ay mga OFW at kanilang mga anak. Alright, wala na ho tayong oras sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Biyernes. Sa isa buwan ng Marso 2026 at ikalabing-anim sa buwan ng Ramadan 1447 sa atin pong Hijra Calendar. Ayan, at congratulations nga pala, no? Sa itinasangkuriang panlusod sa pagkilala bilang national finalist sa 2025 Local Legislative Awards ng Philippine Councilors League. Isa ho itong malaking karangalan, napatunay na ang dedikasyon at pagsusumika pa ay tunay na nakakatulong sa ikabubuti ho ng lungsod ng Cotabato. Ayan. And congratulations, sa liderato, ni Vice Mayor. Oo, sa liderato ni Vice Mayor Sultan Johar Madag. Oo. Congratulations sa itinasangkuriang panlungsod sa pagkilala bilang national special finalist o national finalist sa 2025 Local Legislative Awards. Ng Philippine Councilors League. Alright, lampas na ho tayo sa atin pang oras. Wala na ho tayong oras sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Thank you. Share and like ang atin pong Facebook, ang Radyo Natin FM DXTC 95.9 Cotabato City. Hello kay Sir Abdul Nasir Iman. Good afternoon. And hello kay John Santillan. JM Lee. Kay Lex Abdul Hamid. Thank you ho sa pakikinig at sa panonood. Hello kay Ismail Sanday. Ayan, assalamualaikum. Mapia Malulam.
Oo, Ramadan Al-Mubarak. Pa-shout out sa mga friends ko like walang iba. Ada of Matanog ay sa Makalay, Emma of Mulabi. Sambay Adam, kay DJ Maya, shout out din kay Salka. Ati Eliza, sukran ang pa-shout out from Matanog, Maguindanao del Norte. Ayan, thank you kay Ismail Sanday. Good afternoon, Ramadan Karim. Hello, Ati Ma'am. Good afternoon, watching from Tacorong City. Happy Ramadan Karim to all. Sukran. Hello kay Ma'am Sambay Adam ng Tacorong City. Ayan. Alright, wala na ho tayong oras sa ating pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Kami ho ay nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagtutok sa ating pong istasyon. And yan po ang kabuuan ng ating pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat sa pakikinig. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming admin officer, broadcast media engineers, news head, and of course, ang ngalan ng aming news writer. Ayan, at ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Analiza Abbas. Hanggang sa muli ho, sa ganito pa ring oras at himpilan, manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Pitong libo, 100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radio Natin.